Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. May paalala ho tayo sa ating All Points Bulletin. Marami na rin po sa ating po mga pasaway ay na may-ari ho ng mga public at private vehicles na basta-basta na lamang pong pumaparada sa kalsada. Masaklap kung sila ay nakakaabala at kapag sa no parking at tow-away area, sila ho bumabalandra, bay sigurado pong hatak po yung inyong po mga sasakyan. Pero may mga tamang pamamaraan po kung paano ho sila matow ng mga towing services. Ito po, panoorin po natin sa ating pong APB All Points Bulletin. Ang kalsada, ginawa para sa mga tumatakbong sasakyan, hindi para gawing terminal o paradahan kung hindi para daanan. Hindi porket walang mga nakakabit na karatula, pwede nang bumalandra ang sinumang motorista. Pag main thoroughfare at saka mabuhay lanes, automatic no parking zone yan. That's a tow-away zone, no? We clear it for whatever obstruction, anti-illegal parking, or any stalled vehicles. Pero agresibong kampanyang no illegal parking na ito na Metro Manila Development Authority o MMDA sinasamantala raw ng mga kolorom na towing services. Kaya kapag na-damage ang sasakyan, hindi raw ito sagutin ng MMDA. They're responsible for the repair of it. If they will not pay, we will take it from their bond to pay the aggrieved party. Lahat po ng operation namin may dispatch. May dispatch po kami dyan sa Pasig Ultra One, right? So ngayon, tinitake note po nila kung sino yung dinideploy namin. So if you're accredited, then you're authorized to tow. Ako hindi sila accredited, then that's illegal towing. We are not responsible for that. May prosesong sinusunod ang mga lehitimo at accredited towing services sa paghatak ng mga sasakyan. At ang mga nakadeploy na tow truck, may body number, may nakadikit na towing rates, nakauniforme at mga trabahante at nakasuot ng ID. Pag nakapark yung sasakyan mo dyan, bubusina kami ng 5 times. Yung tow truck, bubusina. Then, there's an interval of 1 minute. Then after 1 minute, we will be beeping the horns again for another 5 long seconds, right? 5 times, right? So ngayon, aantayin namin. We give them 5 minutes to come out. After that period that we have given you, yung grace period na yun, di pa kayo lumalabas, itutow na ho namin kayo. May mga instances na lumalabas yung driver. Pero pag nakakabit na po ang towing bar, for example, nag-lapse na yung 5 minutes mo, then inano namin na yung towing bar, kinabit na namin sa kotse mo, then we cannot remove it anymore. Kahit nandun yung may-ari. Kasi ayaw namin na mapupulaan kami na nagkaroon ng negosasyon between the tow truck and the owner. Meron po kaming enforcer doon, informant, may notice po kami, notice of towing. Makikita po nila doon yung tow truck na nag-tow, yung crew, and where to find them, kung saan po idadalhin yung sasakyan nyo. It's well, mostly sa Pasig Ultra One. Kaya para hindi ma-hassle at posibleng maloko ng mga illegal na towing services, huwag nang mag-park sa main thoroughfare at sa mabuhay lanes. Sundin po natin yung tamang lugar kung saan po dapat tayo mag-park. We do not want any confrontation. We're just doing our job. Mabutit may mga ganong paalala ang MMDA, no? Pero sa dami ng pumupunta sa atin dito, Ben, marami nagrereklamo. Meron talaga hong mga accredited na mga towing services na hindi ho nababaston mabuti ho ng MMDA. Alam mo, maganda Lex yung kanilang sinasabi sa MMDA. Meron silang allotted time, bibigyan ko ng grace period. Ang siste, yun hong sa mga lokal na pamahalaan, itong mga putok sa buong mga towing na to, hindi sinusunod yung patakaran ng MMDA. Yung process. Doon yung sinasabing malatulisan ng estilo. Kapag nangyari ho yan, lahat o sinabi ng MMDA na yung proseso. May checklist. Oh, may checklist. Pero ako, suggestion ko lang, sa bawat towing truck kasi dapat kinakailangan merong sinasabing
sumasampa raw na hindi miyembro, parang observer. Kasi kung hindi, naku, mag-aabuso yan pa. Pati siguro, pwede siguro suggest natin sa, imungkahi ho natin sa MMDA, maglagay ho kayo ng video para in Yan. case na pwedeng i-contest ng isa pong sinasabi, nagkasala ho sa illegal parking, pwede ho na ipakita, ganito po yung ginawa ho namin proseso. So, Ayun. wala akong magkakamali. Ayos. Yun, malinaw yun. Okay.